Pinapalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa SpaceX upang mapalawak ang pag-access sa satellite broadband to explore future space initiatives. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nakipagpulong si Maria Cristina Roque DTI Secretary sa mga executive ng SpaceX sa Hawthorne, California noong March 5 upang talakayin ang pagpapabuti ng koneksyon sa internet, pagsuporta sa digital na pag-aaral, at pagsulong ng mga serbisyo sa e-government at e-commerce. Ang SpaceX ay nagpapatakbo ng satellite internet service provider Starlink. Ani ng Secretary, ang pagkakakonekta sa internet ay isang pangangailangan. Sa teknolohiyang satellite ng Starlink, masisiguro na kahit na ang pinakaheograpiyang nakahiwalay na mga komunidad sa Pilipinas ay may akses sa mabilis at maaasahang internet. Ang Pilipinas, ang una sa Timog Silangang Asya na nagpatibay ng Starlink, mayroon na ngayong higit sa 100,000 mga subscribers and 13 ground gateway sites. Ang SpaceX ay nagtalaga ng 30,000 mga terminal mula noong paglulunsad ng 2023, na nagdadala ng mataas na bilis ng internet sa mga lugar na kulang sa fiber infrastructure. Bukod sa pagpapabuti ng infrastruktura ng koneksyon, ang mga talakayan ay nagsasama ng isang potensyal na programa ng spaceflight ng tao na maaaring magpadala ng unang Pilipino sa kalawakan. Samantala, noong 2023 ang Envirotech Vehicles Incorporated, EVT, ay mamumuhunan ng $80 million, around 4.3 billion pesos, upang makabuo ng isang planta ng produksyon sa Clark Freeport Zone habang tinutukoy nito ang potensyal na paglago ng merkado ng EV sa Pilipinas. Sa isang briefing sa Taguig City, ang Pangulo ng EVT at CEO na si Philip Aldridge at Bertheville Incorporated, Corporate Secretary Arlene Ansayet ay pumirma ng isang kasunduan sa pag-upa kung saan ang American EV maker ay magtatayo ng mga pansamantalang lokasyon para sa panghuling plano nitong magtayo ng isang planta ng pagmamanupaktura. Ang Bertheville ay isang komersyal, pang-industriya, at residential real estate developer sa Clark Freeport Zone. Sinabi ng Pangulo ng EVT na ang kumpanya ay nagta-target upang simulan ang pagtatayo ng planta ng pagmamanupaktura noong October 2023 at umaasa na magkaroon ng buong pasilidad na ganap na matapos at gumana sa December ngayon 2025. Sinabi ni Aldridge na ang EVT ay nakamarka ng isang paunang $80 milyong pamumuhunan sa kurso ng 4 na taon upang mabuo ang planta. Ang planta, na magkakaroon ng isang lugar na 15,000 hanggang 20,000 square meters, ay target na magkaroon ng maximum na 5 linya ng pagpupulong, bawat isa ay may kapasidad na 360 na sasakyan bawat taon, para sa kabuoang 2,100 na sasakyan bawat taon. Ang pagdebenta ng mga deco-orienting sasakyan, EV, sa Pilipinas ay inaasahang tumaas ng 7% sa 2025, na may taunang pagbili na inaasahang umabot sa 20,000 mga unit sa unang pagkakataon. Noong January lamang, 1,600 EV ang naibenta, na bumubuo ng 5.36% ng kabuoang benta ng kotse. Ang hybrid electric vehicles, HEV, ay may 1,445 na unit na naibenta, na sinusundan ng battery electric vehicles, BEV, na may 146 at plug-in na hybrid electric vehicles, PHEV, na may 9. Noong nakaraang taon, ang pagdebenta ng EV sa bansa ay tumama sa 18,670 na unit,
Ang data ng Kampi ay nagpapakita ng mga benta na umakyat mula sa 187 mga unit noong 2019 hanggang 344 na noong 2020 at 810 noong 2021. Matatandaan, inanyayahan ni Pangulong Marcos ang multinational automotive and clean energy company Tesla to manufacture electric vehicles, EVs, sa bansa habang gumagalaw ito upang magpatibay ng isang mas maraming sistema ng transportasyon sa kapaligiran at bawasan ang mga paglabas ng carbon. Sa mga plano upang mapalawak pa, ang Tesla ay magtatayo ng isang generation of Filipinos equipped to lead in the global shift towards sustainable technologies. Ang 1,900 square meter na Tesla Center sa Uptown Parade sa Taguig ay nagtatampok ng Experience Center, Service Center, Delivery Center, Headquarters and Main Office, as well as charging stations. Opisyal na pumasok ang Tesla sa merkado ng Pilipinas noong November 8 noong nakaraang taon, sa pamamagitan ng subsidiary nito, ang Tesla Motors Philippines Incorporated, na ginagawa itong ika-4 na merkado sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng Singapore, Thailand at Malaysia. Sinabi ng Pangulo ng Tesla Motors Philippines na si Isabel Fan na ang kumpanya ay tataas ang mga istasyon ng singil sa buong bansa. Kabilang sa mga patakarang ito ay kinabibilangan ng reforma sa buwis para sa Acceleration and Inclusion or TRAIN Act, na tinanggal ang mga buwis sa excise sa mga dekuryenteng sasakyan ng baterya at ang Electric Vehicle Industry Development Act, na nag-aalok ng pag-import ng duty-free para sa mga istasyon ng pagsingil, pagbaba ng mga bayarin ng gumagamit para sa mga may-ari ng EV at prioritizing registration and traffic privileges. Ang iba pang mga hakbang na nagpapatibay sa pangako ng gobyerno na linisin ang energy ay kasama ang komprehensibong roadmap para sa industriya ng electric vehicle, na naglalayong makamit ang 50% na pagbabahagi ng market share in the Philippines by 2040, and Executive Order 62, na naglalayong bawasan ang mga rate ng taripa sa purong electric o hybrid na 4 na gulong at motorsiklo na EVs sa 0 hanggang 2028.